walang iba kundi si Congressman Attorney Rodante Marcoleta. Ang sabi nga, kay Marcoleta may pag-asa. Mga kababayan, palakpakan natin si Congressman Marcoleta. Palakpakan po natin! Isang simangot, seryosong tao to. Dapat kong magtrabaho, parang iyak saya. Magandang gabi po sa ating lahat, sa inyo pong na dumalo sa gabi ito. Salamat po sa inyo. Kahit na marami po kayong gawain ay nagkita-kita tayo. Isang napakalaking karangalan po na makita namin kayong lahat ngayon. Nandito rin po yung aking mga kasama sa PDP Laban, si Atty. Bondok, kumakandidato ring senador ng ating bansa, si Atty. JB Hinlo, kasama ko rin sa PDP Laban, makandidatong senador. Mga representatives po ni Pastor Kibuloy, si Atty. Torion nandito. Representative po ni Senator Bato, ang kanyang kapatid. Ang representative po pala ni Senator Bongo, si Tatay Digong. Marami po akong itatanong sa inyo. Sasamantalahin ko po ang pagkakataon sapagkat nandito kayong lahat. Mura po ba ang bilihin ngayon? Mura po ba ang bigas? Maginawa po ba ang ating buhay ngayon? Napakamura po ba ng kuryente ngayon? Baka naman ang gamot, napakamura po. Eh yung pong pagpapa-hospital, murang-mura po, hindi po ba? Nakakalakad po ba kayo sa gabi ngayon na hindi natatakot? Ang mga kriminal po'y kumonti po ba ngayon? Nawala po ba yung mga baha? Gumanda po ba yung traffic natin? Alam po ninyo kung bakit ko tinatanong sa inyo ito? Sapagkat sa lahat po ng mga lugar na pinupuntahan namin, ito pong kahirapan ng ating bansa ang palagi pong isinusumbong sa amin. Ang sabi ko naman po sa kanila, nagkaganito po tayo dahil sa mahabang panahon, hindi po ninyo masyadong pinili yung mga senador na inyong ibinoto. Ang mga iba po'y naging pabalik-balik na lang. 3 beses na nakabalik, 4 na beses na nakabalik. Pero ang kalagayan po ng ating bansa ay bagsak pa rin ang ating ekonomiya. Mahina ang ating institusyong pampolitika, pati po yung ating lipunan. Alam po ninyo, napakahina ng pundasyon na kanyang kinalalagyan. Etong nakaraang araw, nabigla po tayong lahat at alam ko marami sa inyo ngayon, kung hindi man lahat, ay labis na nalulungkot sapagkat nilapastangan ang pagkatao at karapatan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakahirap pong tanggapin isang Pilipino, isang naging dating Pangulo ng ating bansa. Ni isang kaso po ay walang isinampa laban sa kanya dito sa ating bayan. Wala po silang isinampa anumang kaso, anumang habla. Mula nung siya'y nanungkulang mayor hanggang siya'y maging Pangulo ng ating Republika. Kamukat-mukat mo, bigla na lamang siyang dinukot. Bigla siyang nilipad sa isang malayong bansa
Malayong malayo sa atin ngayon. Nag-iisa siya. Walang kasalanan. Ipinagkanulo ng sariling pamahalaan. Ang lalo pa pong mahirap tanggapin, mga kababayan, itong hukuman na pinagdalhan sa kanya, na wala naman pong jurisdiction sa atin sapagkat ang ating bansa ay matagal nang kumalas bilang estadong kasapi doon sa tinatawag na Rome Statute. Hindi na po tayo kasali doon. Pinipilit pa nila na usigin at hatulan ang isang taong walang kasalanan. Ang ICC po ay makakatulong lang sa suliraning pangbatas ng isang bansa kung ang hukuman ng isang bansa ay hindi gumagana. Kung ang mga piskalya sa isang bansa ay hindi gumagana. Yung ginawa po nila sa ating Pangulong Duterte ay sampal mula sa pinakamababang hukuman ng ating bansa hanggang sa pinakamataas na hukuman, ang Korte Suprema. Bakit po? Umaandar po ang ating hukuman, ang ating justisya. Tumatanggap sila ng anumang habla, ng anumang asunto na iahain hindi naman laban kanino man. Bakit hindi nila inasunto ang Pangulo nung siya'y nandito pa, nung siya'y nanunungkulan o pagkatapos na siya'y manungkulan? Wala po ni isa. Pagkatapos ay ganun ang kanilang gagawin. Ang isa pang hindi katanggap-tanggap, mga kababayan, itong International Court of Justice na kung tawagin ay ICC. Alam po ba ninyo kung saan nakabase itong hukuman na ito? Ito ay nakabase sa Netherlands. Isang bansa na ngayon ay patuloy pa rin na kumukup-kup, nagtatanggol at nagbibigay ng suporta sa mga komunista na kalaban ng ating gobyerno. Ito ang masakit. Masahol pa po kay Dr. Jose Rizal ang ginawa nila kay Tatay Digong. Bakit po? Si Dr. Jose Rizal hinatulan ng mga Kastila, ngunit nung panahon na yon ang ating bansa ay nasa ilalim ng Espanya. Pero ngayon, ang bansa natin ay isang bansang malaya. Isang bansa na independent. Isang bansa na merong soberenya sa kanyang sarili. Bakit hahatulan ang isang Pilipino, ang isang dating presidente,